Kausapin po ang Pangulo ng Samang Industriya ng Agrikultura ngayong pang umagang ito, si Engineer Rosendo. So, Kasendong, Engineer, good morning po sa inyo, sir. Si Orly po ito sa Radyo na TV pa. Engineer? Teka pa. Engineer, naririnig niyo po ako? Yeah. Ayun, okay. Okay naman. Sige, medyo mahina si Engineer. Paki-adjust natin, ha. Alam natin pag itong oras, mukhang sabotahe talaga ang ating komunikasyon minsan nagkakaputol-putol. Engineer, ano bang inyong masasabi? Siguro obserbasyon doon sa pagdidig na yon ng komite sa Kamara tungkol sa murang pagkain. Unahin ko na lang muna. Yung tinuturo daw kasi ng mga trader o yung mga nagbebenta ng bigas kaya mahal daw po ito. Mga retailer daw eh. Ano ba yung inyong obserbasyon po dito, Sir Rosendo? Yeah, Manong Orly, dapat in the first place, no, nung gumawa ng NEDA ang move na magbaba ng taripa, dapat nag-set din sila ng presyo dun sa retail price. No? Good, tama po yun. Alam naman natin na kung ang executive department hindi nag-set ng retail price, kaya sinasabi namin noon pa na paano yun? Anong assurance na bababa yung presyo? No? Kasi wala naman silang sinet na retail price. So dapat yung ginawa ni NEDA nung nag-set ng from 35% to 15%, na alam nila dapat bumaba na 7 piso. Dapat nag-set sila ng retail price. Sinabi sa DTI, sinabi sa DA, so, dapat yung presyo na ibebenta, ito lang. Diba? May suggested retail price dun sa retail. Pero Sir Rosendo, di ba automatic naman yun? Pag nakuha mo ng mura, kung talagang mura ang binibenta ng mga trader, mura sa retail yan. Kaya hindi na siguro pwede pag-usapan pa ang presyo sa retail. Kung talagang mura nga na nakukuha nila ito, Kasendong. Ano, Orly, for the past year kasi nakita naman natin na yung disconnection ng farm gate to retail, no. Yun ang mismong sinasabi ng presidente, dapat ayusin, di ba? Pero hindi nangyayari. So, kung wala kang sinet na retail price, na suggested retail price, wala naman batas na sinasabing dapat ito yung ibenta mo. So, siyempre yung mga retailer or trader or importer, hindi naman nila ibebenta ng mura yan. Ibig sabihin, yun ang sinasabi natin since noon. Diba? Kung madaling mamonitor ang presyo ng imported, at of course, sa tax at anong mapupunta sa mga trader, at least, hindi kasi nila kayang mamonitor o i-maintain kung ano magiging presyon sa retail. Kaya ganun po ba dapat ang mangyari? Dapat may nakatakdaho sa retailer na kung magkano talaga yung bibenta. Kasi wala naman silang sinet, no? Dapat yung NEDA nung nagbaba ng taripa na magtakda rin sila. Magtakda rin sila ng retail. Tapos ngayon sinasabi ng NEDA, hindi namin kontrolado yung retail eh. So, kung hindi nyo kontrolado yung retail, bakit kayo nagbababa ng taripa na hindi rin ninyo maset yung retail price? So, ang dyan is, kasi yung mga importer or traders or retailer, kung nagbabayad naman na tama na buwis, no? Or sa BIR, so anong problema nun? Yun ang isang question dyan. So ngayon, kung ganun ang ginawa mo sa importer or itong retailer, baka mamaya wala na naman bigas dun sa retail. Siyempre yung matatakot yung importer, magbabawas ng import, and yung retailer naman, hindi sila maglalagay ng maraming stocks. So, ang mangyayari niyan, parang nung panahon ng August time, di ba, yung magbaba ng taripa, gano'n, hindi sila magpapasok. So, magkakaroon ng
destruction ng chain na naman yan. So, malaking problema. No? So, okay. Pero sa kasalukuyan nangyayari, ipagpaliban natin siguro, Kasendong, kung may pagtatakdang ginagawa man o wala ang Department of Agriculture, sa kasalukuyang presyo ng bigas, ano ba mas mataas talaga? Tama ba binabanggit ng mga trader na yung retailer o yung mga nagtitinda na ho sa mga palengke, tindahan at mga bigas ang bayan, sila na ho talaga nagtataas, sila ho ang dahilan ko bakit mataas ho pa talaga ang presyo ng bigas? Kasi ang monitoring talaga namin is 42 yung distribution, no? Ibig sabihin ang bigay nila sa Metro Manila is 42. Okay. So from 40 to 42. So yung retail na umabot ng 50 to 52 pesos is yung retail problema. So yun ang nakikita natin, no, kung saan masyadong malaki masyadong malaking diferensya noon, 42 tapos 52, 53, di ba? Parang sobra naman 'yon, tubo per kilo. Yes, so dapat doon talaga ang tingnan mabuti bakit ganun, no? So kung sana nag-set sila ng retail price na ito dapat may binenta na gano'n. So lahat kailangan sumunod, di ba? Buong Pilipinas sumunod. So dahil sa walang pagtatakda, Kasendong. Suggested retail price. Okay. So wala kasi silang sinet. So ang talagang may kasalanan nito is yung NEDA. Ngayon sinisisi lahat. Pero dapat bakit sila nag-implement ng pagbaba ng tarif? Hindi naman nila sinet yung retail price. Okay. Well, at least kahit pa paano pala, tama nga pala, dahil kung walang pagtatakdang ginagawa, mataas talagang benta ng retail ng mga nasa palengke sa mga bilihan. Ganun talaga. Wala silang sinet na retail price. Okay. So, ngayon sinisisi itong importer, itong retailer. Pag wala kang sinet na retail price, mahihirapan talaga determine. Isang tanong na lang. Wala naman sa batas na na sinasabing dapat ibenta mo ito sa itong presyo. Ganitong presyo. Okay. Kasi isang tanong na lang, nabanggit din sa paninig yung muling yung siguro baka pwedeng isama sa amendment ng rice tariffication law yung pagbibigay muli ng kapangyarihan sa NFA na mag-import at magbenta ho. Pero alam natin kaya lang sumabay din sa balita na sa investigasyon ng COA mukhang may ginawa ng paglabag ang NFA dahil nagbenta ng bigas sa mga kumpanya, sa mga hindi retailer sa mismo mga trader. Ano sa tingin ninyo ang dapat kahinatnan nito kung talagang ibabalik sa kamay, bibigyan kapangyarihan ng NFA na mag-import at magbenta? Yeah, dati kasi binigay yung power sa NFA. Ang nangyari is yung mga NFA rice may presyo na may stocks ang NFA na lumabas, pero yung sa retail hindi rin pupunta sa NFA. Ang nangyayari, riniribag ng mga trader, retailer. Ng mga middleman iba middleman o retailer. So nagpapalit ng uniforme, no? So ang nangyayari, nawawala yung collection ng tariff kasi yung NFA dati kung magpapasok walang tariff yan. Ina-absorb ng DOF. So double loss natin yan, di ba? Okay. So yung tariff collected, hindi ka nakakolekta ng tariff. Yun ang nangyari. Kaya yung NFA, nawala yung power ng NFA to import. Okay. Kasendong, maraming salamat. Siguro yung mga bagay na yan na dapat natutukan sakali mang ibalik. Wala naman kasing problema kung talaga ibabalik sa ganun dahil hindi talaga maganda itong obligasyon ng murang bigas ipasa sa mga pribadong kamay. Gobyerno talaga nating inaasahan dito. Pero yung binabanggit mo, dapat meron tayo dito mga safeguards. May mga safety nets. Manong Orly, itong bagong batas, no? Yung na perma ng presidente, pwedeng magpasok ang DA ng in case of emergency, may manipula sa presyo, pwede magpasok ang DA ng bigas, no?
Binigyan ng power ang gobyerno pero hindi ang NFA. Alright. Senator, maraming salamat. Magandang umaga po muli sa inyo, sir. Thank you po. Thank you po, Manord. Ang chairman ng Samang Industriya ng Agrikultura, SINAG, si Engineer Rosendo So, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan. Pwera manong Hilingan, walang pinoprotektahan.